Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Tumaas ng 37.52% ang gross gaming revenue sa GGR ng Pilipinas para sa ikatlong kwarter ng taon batay sa anunsyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR nitong Huwebes. Ito ay halos doble sa dating 68.79 billion pesos na GGR na ngayon nakapagtala ng 94.61 billion pesos. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, ang higit 400% pagtaas ng GGR ng electronic gaming o katumbas ng higit 35 bilyong piso ngayong taon ay inaasahan pang umabot sa 78 bilyong piso, kalapit ang 100 bilyong pisong target ngayong 2024. Sa hagupit na dala ng nagdaang bagyong Nika at kasalukuyang bagyo na Ophel, ay apektado ang higit 400,000 individual. Alamin ang datos mula kay Danisa Lopez. Sa huling datos na nalikom ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kahapon, ika-14 ng Nobyembre, alas 6 ng umaga, ay naitala nito ang 1,000 pamilya at individual na apektado ng bagyong Nika at bagyong Ophel. Base sa datos ng DSWD, muling apektado ang mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol at Cordillera Administrative Region. Habang nasa 1,316 na barangay ang naitalang nasalanta kung saan mahigit 100,000 naman ang mga pamilyang apektado o higit 400,000 individual. Samantala, nananatili naman sa bilyon ang halaga ng available relief resources ng kagawaran kung saan ang standby funds ay nagkakahalagang mahigit 80 milyong piso habang ang higit 2 bilyong piso naman dito ay nakalaan para sa food at non-food items. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Kasado na ang Commission on Elections o COMELEC sa pagsasagawa ng field testing ng automated election system sa 14 na lugar sa loob at labas ng bansa ngayong weekend bilang paghahanda sa 2025 midterm polls. Ayon sa COMELEC, ang field test ay bahagi ng user acceptance test ng automated counting machine, consolidation and canvassing system, online voting and counting system, at transmission hardware at applications. Layunin ng field test na matiyak na ang mga resulta mula presinto at mga resulta ng canvas ay may papadala sa pamamagitan ng electronic transmission mula sa mga itinalagang canvassing at polling center patungo sa mga otorisadong destinasyon nito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, BBBM, pinaiimbestigahan ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Duterte ukol sa drug war. Crimson Skies, namataan sa ilang bahagi ng Bicol at Timog Luzon. BBBM, may mensahe sa mga mamamahayag sa idinaos na KBP Conference. Libreng bakuna para sa mga senior citizens, isinusulong na may sa batas. Panukalang ipagbawal ang pagreserba ng tao sa parking lot, isinusulong sa Kamara. Gross gaming revenue ng bansa tumaas sa ikatlong quarter ng taon. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Malugod na ibinahagi ng Makati na nagbunga ang dedikasyon nito sa public service matapos mapabilang sa 2024 awardees ng Seal of Good Local Governance. Ang Makati ay kinilala bilang isa sa mga lungsod sa bansa na mayroong matapat at mahusay na pamamahala. Nasa 714 naman ang kabuuang bilang nakasapi sa 2024 Seal of Good Local Governance.
Bunsod ng kamakailang nag-viral na video sa social media na pagtayo ng isang babae sa parking space, isinusulong ngayon sa kamera ang panukalang ipagbawal ang pag-okupa ng tao bilang indikasyon ng reserbasyon sa mga paradahan. Narito ang ulat. Inihay na sa kamera nitong Huwebes ang panukalang batas na naglalayong pagbawalan ang mga individual na pisikal na magreserba ng mga parking space sa pamamagitan ng pagtayo sa espasyo. Ito ay matapos ang insidenteng nag-viral online kung saan makikita sa video na isang babae ang humarang sa isang parking space upang ireserba ang espasyo sa sasakyan. Sakaling maaprobahan ang House Bill 11076 o ang Mindful Parking Act, babalangkasin nito ang mga parusa para sa parehong individual na nagpareserba ng parking space at ang driver ng sasakyan na nilalayong sumakop dito. 2,000 piso ang iminumungkahing multa para sa unang paglabag, 5,000 pisong multa at 6 na buwang suspensyon ng lisensya sa pagmamaneho naman para sa ikalawang paglabag at 10,000 pisong multa na may pagbawi ng lisensya para sa ikatlong paglabag. Sa ilalim din ito nakapaloob ang pag-aatas sa mga establishmento na magpatupad ng mga patakaran laban sa gawaing ito na may naaangkop na mga multa o parusang nagkakahalaga ng 10,000 piso hanggang 50,000 pisong multa para sa mga hindi susunod. Ayon kay Akbayan Representative Percival Sendanya, ang naturang aksyon ay lumalabag sa pangunahing prinsipyo na ang mga paradahan ay first come first serve basis. Dagdag pa niya, ang unwholesome practice na ito ay makapagdudulot din anya ng panganib sa kaligtasan ng mga taong nakatayo sa parkingan. Kaugnay nito ay pinaplano na rin ng Metro Manila Council o MMC na magpatupad ng ordinansang magpaparusa hinggil sa pagbabawal sa naturang aksyon. Ito ay matapos i-anunsyo ni MMDA Chair Attorney Romando Don Artes sa pulong ng MMC nitong Huwebes kung saan anya ang mga insidente ukol dito ay kasalukuyan ng tinutugunan ng ahensya. Samantala, pamamahalaan naman ng Land Transportation Office ang administratibong jurisdiksyon patungkol sa mga paglabag sa oras na may sa batas ang naturang panukala. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Pahiwatig ng paparating na sakuna. Isang pambihirang phenomenon ang namataan sa ilang bahagi ng Bicol at Timog Luzon. Ito ay ang kakaibang tanawin ng pulang kalangitan o crimson skies. Nasaksihan ng ilang mga residente ng parehong rehiyon ang pulang langit nitong linggo, alas 5 ng madaling araw. Ayon sa pagsisiyasat, ang crimson skies ay lumilitaw kadalasan sa pagsikat o paglubog ng araw kapag ang araw ay mababa o abot tanaw na. Tanda rin ito ng pabago-bagong klima at nauugnay rin sa mga bagyong paparating. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, BBBM, pinaiimbestigahan ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Duterte ukol sa drug war. Crimson skies, namataan sa ilang bahagi ng Bicol at Timog Luzon. BBBM, may mensahe sa mga mamamahayag sa idinaos na KBP conference. Libreng bakuna para sa mga senior citizens, isinusulong na may sa batas. Panukalang ipagbawal ang pagreserba ng tao sa parking lot, isinusulong sa Kamara. Gross gaming revenue ng bansa tumaas sa ikatlong quarter ng taon. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita.
Nitong Huwebes, naglabas ng Notice of Auction at Terms of Reference ang Department of Energy o DOE para sa pangatlong round ng Green Energy Auction sa taong ito. Inaanyayahan ng DOE ang energy developers na makilahok sa inisyatiba na layuning mapadali ang paglipat sa paggamit ng renewable energy sa bansa. Dagdag ng DOE, ang mga proyektong ito ay magkakaroon ng mahalagang papel sa pag-abot ng demand sa lumalaking pagkonsumo ng kuryente sa bansa. Kasabay nito ay ang pagsisiguro na mapanatili ang power generation para sa mga susunod na henerasyon. Samantala, pansamantalang suspendido ang mga biyahe patungong Bicol dahil sa epekto ng bagyong Pepito sa rehiyon. Tunghayan yan mula kay Danisa Lopez. Inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na pansamantala nitong sinuspinde ang mga biyahe ng bus at truck sa Visayas at Mindanao na may rutang Matnog Port dahil sa kasalukuyang bagyo na pinangalanang Pepito. Sa inilabas na abiso kahapon ika-14 ng Nobyembre ay kabilang din ang ilang lugar sa rehiyon ng Bicol na pinaniniwala ang apektado rin ng bagyo. Paliwanag ng LTFRB, ang desisyong suspensyon ay nakabatay sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at ng Office of Civil Defense Regional Office para maiwasan ang posibilidad na ma-stranded ang mga sasakyan at biyahero. Kasabay nito ay inabisuhan din ng Land Transportation Office o LTO ang publiko na iwasan muna hanggat maaari ang pagbiyahe sa rehiyon ng Bicol galing Maynila. Tututukan naman ng LTO ang mga biyahe at estado ng mga lugar para sa seguridad at kaligtasan ng mga motorista at pasahero. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Aktibong rumisponde ang mga tauhan ng Philippine National Police o PNP sa Cagayan Valley na natamaan ng bagyong Ophel. Inilikas ng mga pulis sa ligtas na evacuation center ang mga pamilya na nasa delikado at vulnerable communities. Ayon sa PNP, ang pagtugon sa sakuna o kalamidad ay nagsisilbing prioridad ng ahensya upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, BBBM, pinaiimbestigahan ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Duterte ukol sa drug war. Crimson Skies, namataan sa ilang bahagi ng Bicol at Timog Luzon. BBBM, may mensahe sa mga mamamahayag sa idinaos na KBP Conference. Libreng bakuna para sa mga senior citizens, isinusulong na maisa batas. Panukalang ipagbawal ang pagreserba ng tao sa parking lot, isinusulong sa Kamara. Gross gaming revenue ng bansa tumaas sa ikatlong quarter ng taon. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.